Laking gulat ng matandang CEO nang makita ang bagong nag-a-apply na empleyado. Kamukha kasi ito ng dati niyang kasintahang namatay noong ito ay dalaga pa. Paano nga kaya ito nangyari? Ngayon ang interview ni Rica sa Ignatius Group of Company. Tinawagan siya kahapon pagkapasa niya ng resume. Pinapasok na siya ng sekretarya sa loob ng opisina ng CEO. Nakita ni Rica sa mesa ang isang picture frame na nakaharap sa kanya. Nilapitan niya iyon at tiningnan. Nalaki ang mga mata niya nang makilala kung sino iyon. Ang kanyang ina na si Rosenda. Oo, kamukha niya ang ina niya nang nasa litrato. Ganon na ganon ang itsura nito noong kabataan pa. Nay, bakit may picture kayo ni CEO? Tanong ni Rica sa litrato na para bang sasagot iyon. Pero imposible. Wala namang naikukwento si Rosenda kay Rica na may kilala itong CEO. At hindi lang kakilala nito ang babae. Tsak na importante ito dahil naka-frame ang picture nito at nasa mesa pa ng CEO. Baka, kamukha lang. Kaagad na ibinalik niya ang litrato na sa mesa nang marinig niya ang dahan-dahan na pagbukas ng pintuan ng CR. Lumabas roon ang isang ginoo. Sa tansya ni Rica, nasa 50 mahigit ang edad ng CEO. Ngumiti siya nang magtama ang kanilang mga mata. Magandang umaga po, Sir Romualdo. Magalang na bati ni Rica. Ngumiti rin si Romualdo pabalik. Inilahad ang kamay sa sofa at naroon. Good morning too. Please have a seat. Paanyaya nito. Naupo roon si Rica. Pinakatitigan siya ng CEO at tumikhim. Anong pangalan mo, Iya? Tanong ni Romualdo. Rica Sanchez po. Sagot naman niya. Inilahad nito ang kamay sa harapan niya. Romualdo Ignacio. Pagpapakilala nito sa kanya. Nagtataka man, tinanggap ni Rica ang pakikipagkamay ng CEO. Nagsimula na yung mag-interview. Tinanong siya ng mga basic na tanong gaya ng kung ilang taon at kung tagasaan siya. Napakunot noo si Romualdo. Bakit po? Tanong ni Rica. Meron bang nabasa ang CEO sa kanyang resume na hindi nito nagustuhan? Tanong niya sa sarili. Umiling-iling ito. Hanggang sa napadako si Romualdo sa dahilan kung bakit ang IGC ang napili niya at ano ang maaasahan ng kumpanya sa dalaga. Nagtatrabaho ang isang tao para kumita ng pera, di po ba? Para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang may papangako ko po, gagawin ko po ang best ko para sa trabaho. Dahil kung walang trabahong to, mamamatay po kami sa gutom. Nagpapakatotoong sabi ni Rica. Nang matapos ang interview, sinabi ni Romualdo na pwede na siyang umalis. Hintayin na lang daw niya ang tawag kung sakali man na napili siya. Tumayo siya at nagpasalamat sa CEO bago lumabas ng opisina. Samantala, hindi maalis sa isip ni Romualdo ang CEO ng Ignatius Group of Company ang pangalan ng ina ng dalaga, si Rosenda Sanchez. Iyon ang pangalan ng kasintahan niya na matagal nang namatay. Mismong si Narina, na kapatid ng yumaong kasintahan, ang nagsabi na patay na ito. Imposible naman na magsinungaling ito, di ba? Biglang bumalik sa alaala niya ang mga nangyari 23 taon ang nakaraan. Kailangan mo ba talagang umalis? Tanong ni Rosenda kay Romualdo ng hapon na iyon. Nasa bahay ng kasintahan para ipaalam na aalis siya. Kailangan niyang pumunta sa Maynila para asikasuhin ang kumpanya ng magulang. Gustong patunayan ni Romualdo na karapat dapat siyang mamahala sa kumpanya. Kapag nagawa niya iyon, tsak natatanggapin na ng magulang niya si Rosenda. Hinawakan niya ang kamay ng kasintahan. Kailangan kong gawin to para sa ating dalawa. Babalik ako. Kukunin kita at ihaharap sa magulang ko para pakasalan. Buong puso na sabi ni Romualdo habang nakatitig sa mga mata ng kasintahan. Tumulo ang luhad sa mga mata ni Rosenda. Kaagad na pinunasan niya iyon. Don't cry. Babalik ako. Pangako yan. Determinado na sabi ni Romualdo. Tumango ito at ngumiti. Aasahan at pangahawakan ko ang pangako mo. Hihintayin kita. Puno ng pag-asa na sabi ni Rosenda.
Hinalikan ni Romualdo nang mariin sa labi ang kasintahan. Kailangan niyang magmadali. Ayaw niyang paghintayin ng matagal ang kasintahan at baka maghanap ng iba. 3 buwan ang nakalipas, naging matagumpay ang Ignatius Group of Company sa pamamalakad ni Romualdo. Mom, pupuntahan ko po sa susunod na linggo si Rosenda. Kukunin ko na po ang kamay niya para pakasalan. Nakangiting sabi ni Romualdo kay Clara, ang ina niya. Nasa hapagkainan sila at pinagsasaluhan ang hapunan. Ngumiti ito ng matamis sa anak at napatingin sa asawa na makikita ang saya sa mukha. Go for it. Choose your life. Pasensya ka na kung naging mahigpit kami ngayon. Ngayon malaya ka na. Naluluhang sabi ni Clara. Nang mga sandaling iyon, walang pagsidla ng tuwa ang puso ni Romualdo dahil wala nang hadlang sa pagmamahala nila ni Rosenda. Ngunit isang balita ang ikinagulat niya. Tumawag si Rina, ang nakababatang kapatid ni Rosenda. Patay na si Rosenda. Disgrasya siya, kuya. Huwag ka nang pumunta rito. Tsak na magagalit ang mga kapatid ko kapag pumunta ka rito dahil ikaw ang sinisisi sa pagkamatay ni Ate Rose. Tuliro si ate nitong mga nakarang araw kaya na-aksidente. Please, kuya. Huwag ka nang pumunta. Sabi ni Rina. Nagpaalam na ito dahil may aasikasuhin daw at ibinaba agad ang cellphone. Hindi alam ni Romualdo ang gagawin noon. Para siyang mababaliw sa nalaman. Pinilit niya na mag-move on kahit sobrang sakit. Sir? Bumalik sa kasalukuyan si Romualdo sa boses na iyon ng sekretarya niya. Pinilit na iwinaksin niya ang alaalang iyon at hinarap ang babae. Dahil doon, nakapunta si Rica sa Maynila. Sinulit na niya ang pamamasyal. Nang mapagod siya sa pamamasyal, naghahanap siya ng ice cream house. Paborito kasi niya yun. Habang abala sa kinakain na halos mapapikit pa si Rica dahil sa sarap na iyon, biglang tumunog ang cellphone niya. Kaagad namang kinuha niya ang handbag, ang cellphone. Unregistered number iyon. Nakaramdam si Rica ng excitement nang maalala ang interview kanina. Kaagad niyang sinagot iyon. Hello, good afternoon. Masiglang bati niya na nasa kabilang linya. Hi, this is Miss Cariana, the HR of Ignatius Group of Company. Nakapasa po kayo sa interview. Pwede na po kayo magsimula bukas. White blouse and black shirt po ang isusuot ninyo. Salamat, sabi ng HR. Naputol ang sasabihin ni Rica nang mamatay ang tawag. Nakataas ang kilay na tiningnan niya ang cellphone. Hindi man lang ako hinintayin makapagpaalam at makapagpasalamat, nakasimangot niyang sabi. Pero napangiti pa rin siya nang maalala na natanggap siya. Maya-maya maghahanap na si Rica ng apartment. Iyon muna ang kailangan niya sa ngayon. Pagkatapos kumain, bumalik siya sa boarding house ni Nanette para kunin ang kanyang mga gamit. Si Nanette ay kababata niya na nagtatrabaho rin sa Maynila. Doon kasi tumuloy si Rica pagdating niya sa Maynila. Masaya naman ang kababata dahil may trabaho na siya. Tsak na, hindi kakapusin sa gamot sina tita at makakapag-ipon ka pa, sabi nito habang nag-iimpake siya. Ngumiti na lamang si Rica sa sinabi ng kababata at nagpasalamat sa kagandahang loob nito. Wala yun, itreat mo na lang ako sa unang sahod mo. Biro ni Nanette na ikinatawa niya. Sure, bakit hindi? Segundo naman niya. Nagpaalam na si Rica at sumakay ng tricycle. Maghahanap siya ng apartment na malapit sa kumpanya para hindi siya mahirapan. Nagtanong-tanong siya roon. Nakahanap si Rica ng 5,000 kada buwan. Ayos na iyon kaysa bed space. May privacy siya. Solo niya ang lugar at makakakilo siya ng malaya. Maliit lang ang apartment. Pang-isahan o 2 tao lamang. Malinis at maayos naman iyon. Nagbigay na rin si Rica ng down payment. Nang makaalis ang may-ari, inilabas na niya ang mga gamit at isinalansan iyon sa cabinet na naroon. Nang matapos, nahiga siya at napabuntong hininga kasabay ng pagngiti. Hindi niya akalain na sa isang subok pa lang matatanggap na agad siya. Biglang naalala ni Rica ang kanyang ina. Kaagad niyang tinawagan si Rosenda. Ilang ring pa lamang ang lumipas ay sinagot na nito ang tawag.
Oh, Rika, kamusta ka dyan? Masiglang tanong ni Rosenda sa anak. May babalita ako, Nay. Natanggap po ko sa unang kumpanyang inaplayan ko. Sigaw ni Rika dahil sa saya. Binati siya ng ina at mapapansin sa boses nito ang tuwa. Makakapag-ipon na po ako at hindi na po tayo mahihirapan sa gamot ninyo. Puno ng pag-asa na sabi ni Rika. Anak, pasensya ka na ah. Nang dahil sa akin, kailangan mo pang lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho. Malungkot na sabi ni Rosenda. Napakagatlabi siya. Masakit man sa loob niya na lumayo sa kanyang ina pero kailangan niyang gawin iyon para sa kanila. Sunay, kukunin ko po kayo dito. Gagawin ko po ang lahat para mabilis akong ma-promote at tumaas ang sahod ko. Determinadong sabi ni Rika. Pagkatapos mag-usap ng mag-ina, lumabas siya at bumili ng canned goods sa tindahan. Iyon muna ang ulam niya ngayong gabi. Habang kumakain, biglang naalala ni Rika si Romualdo. Sa totoo lang, magaan ang loob niya sa CEO. Hindi niya alam kung bakit. Nang matapos, nagbihis na siya at natulog. Kailangan niyang gumising ng maaga. Muli, tiningnan ni Clark ang refleksyon sa salamin at lumabas ng bahay. Sumakay sa sedan at pinaniobra iyon patungong IGC. Ang kumpanya ni Mr. Romualdo Ignacio, ang nagsilbing ama niya sa loob ng 13 taon. Ang sabi ni Romualdo kay Clark, soon, ipapamana sa kanya ang kumpanya. Masaya siya dahil doon. Gagawin niya ang lahat para maging matagumpay lamang iyon. Nang makarating, ipinark ng binata ang sasakyan. Paglabas niya, nagawi ang tingin ni Clark sa babae na kabababa lamang ng tricycle. Napaawang ang labi niya nang matitigan ito. Simple ang ayos ng babae ngunit maganda. Ngumiti ito nang magtama ang kanilang mga mata. Nakaalis na ang babae ay hindi pa rin makakilos si Clark. Anong nangyayari sa kanya? Huminga siya ng malalim tsaka sinundan ng tingin ang babae. Maganda rin ang hugis ng katawan nito. Napamura siya dahil kung ano-ano na ang pumapasok sa isip niya. Nang makarating sa opisina si Rika, binati siya ng mga naroon na binati rin niya pabalik. Nilapitan siya ng isa sa nagpakilalang head ng accounting department na si Miriam. Ito ang magtuturo sa kanya. Umupo na siya sa bakanting mesa at sinimulan na siyang turuan. Pinakisuyo daw ni Mr. Romualdo na ito ang magtuturo sa kanya. Mukhang gusto ko ng CEO. Bulong ni Miriam sa kanya. Hindi na lamang umimik si Rika. Parang hindi naman iyon napansin ng dalaga kahapon na may paghanga sa kanya ang CEO. Lunch na nang matapos siyang turuan ni Miriam. Ang bilis mong matuto. Komento nito na may malapad ng ngiti sa mga labi. Hindi naman. Sadyang magaling ka lang magturo. Seryosong sabi ni Rika. Natawa naman sila ng mahina. Na-flattered ako dun ah. Biro ni Miriam na ikinatawa na lang nila. Sumabay na si Rika sa mga kasamahan niya na nagla-lunch sa oras na iyon. Nang nasa kantina sila, kinuha na ng matandang babae ang kanilang order. Kung sa ibang karinderya, ikaw ang pipila para kunin ang order mo pero dito, hindi. Sila ang magsaserve ng pagkain sa'yo. Ganoon ang service nila dito. 3 lamang sila. Iyong iba ay umuwi dahil malapit lang ang tirahan nila sa kumpanya. Oh my gosh! Nandiyan na siya! Tili ni Vanessa. Sino? Tanong naman ni Jenica. Si Papa Clark! Palihim na tili ni Vanessa. Napatingin si Rika sa may pintuan ng karinderya. Papasok roon ang lalaking nakita niya kanina. So, siya pala si Clark? Hindi napigilan niyang tanong. Nakita mo na siya kanina? Magkasabay na tanong ng dalawa. Tumango siya. Sinabi niya na papalabas si Clark sa sasakyan nang makita niya ito. Ang gwapo niya, no? Tanong ni Vanessa na may pagkislap sa mga mata. Muli, napatingin si Rika sa pintuan at gano'n na lamang ang bilis ng puso niya nang makitang nakatingin si Clark sa kanya. Kaagad nag-iwas ng tingin si Rika. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata na umupo ang binata sa mesa na nasa tabi nila. Ibinaling niya ang tingin sa mga kasama. Gwapo rin, sambit ni Rika. Ay, hindi siya ganong nagugwapuhan.
Malungkot na sabi ni Jenica. Mabuti na lang dumating na ang order nila kaya hindi na siya obligado na magsalita. Sa totoo lang, gwapo talaga si Clark. Ngayon lang siya nakakita ng ganong kagwapong lalaki. Tsak na madami ang nagkakagusto rito. Ano ba ang posisyon niya sa kumpanya? Tanong ni Rika habang sila ay kumakain pa rin. Nakita ulit sa gilid ng kanyang mata ang pagsuliyap ng lalaki sa kanilang pwesto. Siya na ang susunod na CEO ng kumpanya. Masipag kasi yan at ulila na. Kinupkop yan ni Mr. Romuldo. Marami ang naiinggit sa kanya at binalaksiraan pero tinatanggal sila ni CEO. Siyempre, pag-aari ni Sir Romuldo ang kumpanya kaya kaya niyang gawin yun. Ngayon, wala nang nangahas na siraan si Clark dahil alam nila na malaki ang tiwala ni Mr. Romuldo kay Clark. Sabi ni Vanessa, napatango-tango naman siya. Iba talaga kapag nakuha ang tiwala ng CEO. Bakit kaya ganun? Imbes na maging masaya sila sa achievement na natatamo ng isang tao, sinisiraan pa nila. Ganun talaga kapag may inggit kang nararamdaman. Kumain na nga lang tayo, baka maliit pa tayo. Natatawang sabi ni Rika at sabay-sabay na silang kumain. Habang kumakain, hindi maiwasang mapatingin ni Clark sa dalaga na nasa kabilang mesa. Kasalukuyan itong kumakain ng pananghalian. Kating-kati na ang paa niya, nalapitan ng dalaga at magpakilala. Sabi ni Romuldo ay bagong empleyado ang babae. Nabanggit rin ng CEO na Rika ang pangalan ng babae. Tumayo na ito at ang dalawang kasama. Napangiti sa kanyang babae na may blonde na buhok. Good afternoon, Sir Clark. Bati nito sa kanya. Binati ito ni Clark pabalik. Nagpaalam na ang mga ito sa pabalik na trabaho. Napabuntong hininga siya. Kailangan pa niyang tanungin sa head ng accounting department na si Miriam kung anong oras ang lunch break. Break time at out ng dalaga para makasabay ito. Biniro pa si Clark ni Miriam na baka type niya si Rika. Nagdahilan siya na kailangan niyang malaman iyon. Matapos kumain, tumayo na si Clark at lumabas. Nagtungo na siya sa kanyang opisina at ginawa ang mga dapat gawin. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, kaagad na lumabas siya ng opisina at nagtungo sa sasakyan. Hinintay niya muna na makalabas ng gusali si Rika. Nang makita niya na papalapit ang dalaga, lumabas siya ng sasakyan. Nagkabanggaan sila. Sorry. Hinging pa umanhin ni Clark. Sinasadya iyon ng binata para mapansin siya ng dalaga. Ngumiti si Rika. Ayos lang, sabi nito. Napatitig si Clark sa labi nito na kay pupula. Kaagad niyang tiningnan ng mukha ni Rika dahil baka mapansin ng dalaga ang ginawa niya. Mag-commute ka? Tanong ni Clark. Tumango lamang ito sa nagpaalam na aalis na. Gusto mo bang ihatid kita? Tanong niya pero naisip niya bigla na ngayon lang siya nito nakilala. Magpapakilala muna siya sa dalaga. Inilahad niya ang kamay sa harapan ng dalaga. Clark pala. Pagpapakilala niya sa sarili kasabay ng pagngiti. Tinanggap ni Rika ang pakikipagkamay niya. Rika, pagpapakilala ng dalaga sa sarili. Nice to meet you, Rika. Next time na lang kita ihatid. Alam ko na nag-aalangan ka dahil ngayon mo pa lang ako nakilala. Ingat ka, sabi ni Clark. Nice to meet you too, future CEO. Nakaramdam siya ng saya sa sinabi nito. Masarap pala sa pandinig kapag ito ang nagsabi nun. Mukhang may crush na si Clark sa dalaga. Pwede ba kitang makasabay mag-lunch bukas? Lakas loob na tanong ni Clark. Natigilan si Rika na parang nag-aalangan. Ngunit kalaunan, tumango ito sa paanyaya niya. Sure, basta treat mo ah. Biro ni Rika sa kanya. Natawan ng mahina ang binata. Oo naman, kahit anong gusto mong kainin bibiling ko. Sagot ni Clark at ngumiti ng matamis sa dalaga. Ngumiti lamang ito. Napatingin si Rika sa likuran niya at ikinaway ang mga kamay. Huminto ang isang tricycle. Mauna na ako. See you tomorrow. Malumanay na sabi nito. Inihatid ni Clark ng tanaw si Rika hanggang sa makasakay ng tricycle bago siya pumasok sa kanyang sasakyan. Ngunit hindi niya napansin ang isang babae na nakatayo sa gilid at kinukuhanan sila ng video. Nang isave ng babae ang video, isang matagumpay ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Lagot ko ngayon kay Lizelle at siguradong may pera ako.
sabi ng babae sa sarili at umalis na. Hindi maiwasan na mainis ni Lizelle nang mapanood ang video na ipinadala ni Maine, isa sa mga empleyado ng Ignatius Group of Company. Kaibigan niya si Clark at may gusto siya sa binata. Inutusan niya si Maine na tingnan ang lalaki ngunit may babae bang lumalandi rito. Ang sabi ni Maine, bagong empleyado ito. Naikuyom niya ang kamao. Kabago-bago lumalandi na? Naiinis na sabi ni Lizelle saka pinatay ang video. Tinignan niya ang babae na nakatayo sa kanyang harapan. Manmanan mo silang dalawa. Kapag hindi tinigilan ng babaeng ito si Clark, pupulutin siya sa kangkungan. Sigaw na niya. Nakakuyom ang noo at matalim ang tingin nito. Makakaasa po kayo, ma'am, sabi nito na may matamis na ngiti sa mga labi. Binuksan niya ang drawer at kumuha ng cheque roon tsaka ibinigay kay Maine. Alam naman ni Lizelle na pera ang hinihintay ng babae. Iniabot niya ang cheque rito. Oh, ito na yung pera mo. Aniya, lumapit ito at tinanggap ang cheque. Makakaalis ka na. Mataray na sabi niya. Nagpasalamat si Maine at lumabas na ng opisina niya. Napatingin siya sa litrato na nasa kanyang mesa. Litrato nila ni Clark iyon. Kuha iyon noong kaarawan ng ama niya. Matagal nang may gusto si Lizelle sa binata pero mailap ito. Ano bang wala sa kanya at hindi siya magustuhan ng binata? Samantala ay yung babaeng kausap nito sa video ay makikita na masaya ang binata na nakikipag-usap. Pinigilan ni Lizelle ang sarili na mapaluha. Nasasaktan siya pero hindi siya susuko hanggang sa makuha niya si Clark, by hook or by crook. Nang makarating si Clark sa kanyang condominium, kagad siyang nagbihis. Kasalukuyan siyang nagbibihis nang biglang tumunog ang doorbell ng kanyang condo. He take his time to change. Makakapaghintay naman iyon kung sakali. Nang matapos, nagtungo na si Clark sa pinto at binuksan iyon. Nakangiting mukha ni Lizelle ang bumungad sa kanya. Hi! Magandang hapon! Masiglang bate nito. May dala din ng dalaga na box ng pizza. Pinapasok ni Clark si Lizelle. Ayaw naman niyang maging bastos dahil sa totoo lang, ayaw niyang makita ito. Kapag kasama niya si Lizelle, ay napakaklingi ng dalaga na para bang magkasintahan sila. Hindi rin lingid sa kanya na may gusto ito sa kanya. Wala naman siyang masasabi rito. Maganda, sexy at mayaman. Pero hindi talaga magawang magustuhan ni Clark ang dalaga. Hindi niya maturuan ang puso. Pumasok si Lizelle at umupo sa sofa na naroon at nagdikwatro. Kita tuloy ang mapuputing hita ng dalaga. She's seducing me, ani Clark sa isip. Inilagay nito ang pizza sa table at binuksan na yun. Anong ginagawa mo rito, Lizelle? Tanong niya. Ngumiti ito ng matamis. Gusto ko lang magmerienda kasama ka. Bakit hindi ba pwede? Inosenteng sagot ni Lizelle tsaka kumuha ng slice na ibinigay iyon sa kanya. Tinanggap naman yun ni Clark at sinimulang kainin. May pupunta na ako mamaya. Pagdadahilan niya. Wala naman siyang pupuntahan. Gusto lang niyang iwasan ito dahil tiyak na aakitin siya na laging ginagawa ng dalaga. Magkaibigan, si Mr. Romuldo at ang ama nitong si Brandon. Hindi na niya lang masabi ang ginagawa ni Lizelle dahil ayaw naman niyang masira ito sa CEO. Malamlam ang mga mata ni Lizelle na napatingin sa kanya. Mukhang hindi rin alam ni Mr. Brandon ang ginagawa ng anak. Ano bang wala sa akin, Clark? At hindi mo ko magawang magustuhan? Tanong ni Lizelle sa malungkot na boses. Huminga si Clark ng malalim at pinakatitigan nito. Tinignan niyang dalaga mula ulo hanggang paa. Kita na ang malulusog na hinaharap dahil sa suot na dress. Iyon ang isa sa ayaw niya rito. Gusto ni Clark sa babae ang simpleng manamit at hindi liberated. Lizelle, di ba napag-usapan na natin to? Hanggang pagkakaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay. Sambit niya. Biglang tumalim ang mga mata ni Lizelle. Bakit gano'n na lang pakikitungo mo sa bagong empleyado niyo? Naiinis na tanong nito. Dahil gusto ko si Rika. At magkaiba kayo. Yun ang gusto niyang sabihin pero pinigilan niya ang sarili. Sandali. Paano nalaman ni Lizelle na nakikitungo siya kay Rika? Mukhang may espiya ito sa loob ng kumpanya. Gagawin talaga ng dalaga ang lahat malaman lang ang kilos niya. Mukhang kailangan ko na umalis. Ani Clark at tumayo na. Bigla itong tumayo at ibinaba ang dress na suot niya. Kitang-kita tuloy ang naglalakihang hinaharap ni Lizelle.
Hindi mo ba gusto ang nakikita mo, Clark? Kaya kitang paligayahin sa kama hanggang sa magsawa ka. Basta mahalin mo lang ako. Nagsusumamong, sabi nito na parang maiiyak na. Kinalma ni Clark ang sarili. Naiinis na siya sa totoo lang. Lumapit siya rito at inayos ang damit nito, tsaka tinignan ng dalaga. Lizel, maganda ka. May lalaki pa rin na magkakagusto sa'yo. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa taong hindi ka mahal. Ano man ang gawin ko, hindi kita magagawang mahalin. Pasensya na pero hindi ko matuturuan ang puso ko. Sagot niya. Kitang-kita niya ang landas ng luha sa pisngi ni Lizel. Tumakbo ang dalaga palabas ng kondo niya habang pinapahid ang luha sa mga mata. Si Clark naman ay napaupo sa sofa. Sana lang, tigilan na siya nito. Maagang nagising si Rika ng umagang iyon. Excited siyang pumasok sa trabaho. Excited siya dahil mababait ang mga kasama niya at higit sa lahat ay gusto niyang makasama si Clark. Napakagatlabi siya. Crush na niya ang binata. Sino ba naman ang hindi magkakagusto kay Clark? Napakabait nito. Nagluto si Rika ng noodles at tinernohan ng tinapay. Matapos kumain, gumayak na siya. Nang matapos, sumakay na siya sa tricycle at nagpahatid sa kumpanya. Nang makarating sa gusali, bumaba na si Rika at ibinigay ang bayad sa driver. Biglang tumibok ng mabilis ang kanyang puso nang lumanda sa sasakyan ni Clark. Madadaanan kasi niya ang parking area papasok sa gusali. Napahinto siya sa paglalakad, lumingon sa kanya ang binata at ngumiti. Bakit ba ang gwapo nito? Good morning. Masiglang bati ni Clark. Mga 4 na metro ang layo nila sa isa't isa. Ang ibang empleyado na napapadaan at lumalabas ng sariling sasakyan ay napapatingin sa kanila. Naglakad si Rika palapit rito. Good morning din. Nakangiting sabi niya. Tinitigan siya ni Clark. Na-conscious bigla siya. May dumi ba sa mukha ko? Tanong niya. Ngumiti ang binata at umiling. Ang ganda mo kahit napakasimple. Puno ng sinseridad na puri nito sa kanya. Namula ang pisngi ni Rika. Huwag mong na nga akong bulahin, Clark. Nahihiyang tugon niya. Nagsasabi ako ng totoo. Seryosong sabi ni Clark habang nakangiti ng matamis. Nang hindi sumagot si Rika, inalok siya ng binata na magsabay na pumasok sa loob na sinang-ayon na naman ng dalaga. Napapatingin sa kanya ang mga empleyado sa reception area at nagbulungan. Marahil ay dahil sa pakikipaglapit niya kay Clark. Nang makapasok sila sa elevator, nagsalita ito. Huwag mo silang pansinin. Hindi kasi ako basta nakikipaglapit sa ibang empleyado dahil sa nangyari nun sa'yo lang. Sabi ni Clark, sabay tingin kay Rika. Ngumiti siya. Alam niya ang tinutukoy nito. Iyon ang paninira sa kanya ng mga inggiterong empleyado. Wala namang masama roon. Ang masama roon ay ginagamit ang pakikipagkaibigan para tumaas ang posisyon. Hindi ako ganun. Gusto ko pinaghirapan ng posisyon na ibibigay sa akin kung sakali man. Tugon niya. Samantala nang marinig yun ni Clark, mas lalong nadagdagan ang paghanga nito sa dalaga. May prinsipyo si Rika. Gusto niyang tanungin kung ano ang nangyari nun. Ano nangyari nun kaya hindi ka na basta-basta nakikipaglapit? Tanong niya. Malungkot itong napangiti. Siniraan ako. Sabi nila, ninanakawan ko daw si Mr. Muldo. Hindi totoo yun. Hindi ko gagawin yun sa taong tumulong na at nagkaruga sa akin. Ramdam ni Rika ang sinseridad sa mga sinabi nito. Kaya naniniwala siya rito. Tumingin ito sa kanya. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Tanong ni Clark na napalunok. Ngumiti siya at tumungo. Oo naman. Naniniwala ako, Clark. Sagot ni Rika. Nagkatitigan silang dalawa hanggang sa bumukas ang elevator. Nagpaalam na si Rika rito. Huminga ng malalim ang dalaga at tinungo ang kanyang opisina. Pagkatapos niya, binati siya ng mga kasama niya na binati rin niya pabalik. Umupo si Rika sa kanyang mesa at kinalmahan ang sarili. Pakiramdam niya, hinahabol siya ng kabayo sa bilis ng tibok ng puso niya. Sa kung paano niya titigan ni Clark. Ayaw naman niyang mag-assume na may gustong binata sa kanya. Ipinilig na lang ni Rika ang ulo at itinuon ang atensyon sa trabaho. Napainat ng mga kamay si Rika nang matapos ang kanyang ginagawa. Sakto naman na out na niya. Kaya naman tumayo na siya at nagpaalam sa mga kasamahan at lumabas na ng opisina. Paglabas niya ng lobby, namataan ng dalaga si Clark na nakatayo sa gilid ng kotse
at may masuyong ngiti sa mga labi. Nang matapat si Rika sa binata, binati niya ito. Magandang hapon, Clark. Bati niya na may masuyong ngiti sa mga labi. Magandang hapon rin. Maganda ka pa rin kahit pagod ka. Puri naman na may ngisi sa mga labi. Inirapan ni Rika ang binata. Clark, wag mo nga akong binubola. Pagod ako. Sige ka, baka hindi na kita pansinin. Kunwari inis na sabi niya pero deep inside, kinikilig siya. Natawa ng mahina si Clark. Napakagatlabi siya dahil masarap sa pandinig ang tawa ng binata. Ihatid na kita. Alok nito sa kanya. Napakagatlabi si Rika. Hindi niya alam ang sasabihin. Nahihiya siya dahil may mga naririnig siyang chismis na sip-sip siya. Mabuti na lang at walang ganoon sa accounting department. Well, hindi alam iyon ni Rika. Kasi naman, lahat ka-close niya. Hindi naman siya nagpa-apekto roon. Naroon siya para magtrabaho. Umiling siya. Salamat pero wag na. Kiming sagot ni Rika. Biglang sumeryoso si Clark at tinitigan siya. Bumuntong hininga ang binata. May nagbalita sa akin na kumakalat sa buong kumpanya. Kaya ka nakikipag-close ay dahil may gusto kang kumakuha. Kung wala ka ginagawang masama, bakit ka matatakot, di ba? Tanong ni Clark at bahagyang ngumiti. Tama nga naman ito. Wala siyang dapat na ikatakot. Sige, tinatanggap ko ng alok mo. Tama ka nga naman. Wala akong dapat ikatakot dahil wala akong ginagawang masama. Determinadong sabi niya. Mas lalong lumawak ang ngiti ng binata. Binuksan nito ang pintuan ng passenger's seat. Let's go. Masiglang sabi ni Clark na ikinatawa ni Rika. Nasa di kalayuan si Maine at matagumpay na makuhanan ng video ang dalawa. Ngunit hindi alam ng babae na nakita siya ni Clark. Habang nasa daan, hindi maiwasang isipin ni Clark ang babae na kumuha ng video nilang dalawa ni Rika. Kailangan mahanap niya kung anong departamento ang babae para makausap niya. Huminga na lang siya ng malalim at inabala ang sarili sa pagmamaneho at pagtatanong kay Rika ng tungkol sa buhay nito. Nalaman niya na single mom ang ina nito. Hindi daw pinanagutan ng kasintahan na nakabunti sa ina ni Rika. Hindi tuloy maiwasang makaramdam ng awa ni Clark sa dalaga dahil lumaki itong walang ama. 15 minuto lamang ang itinagal ng biyahe hanggang sa makarating sila sa boarding house na tinutuluyan ng dalaga. Bumaba si Clark at pinagbuksan ng pintuan ng dalaga. Nagpasalamat si Rika. Niyaya siya nito na tumuloy sa loob ng bahay. Pumasok siya. Simple lamang ang apartment at malinis. Okay na rin tong apartment na napili mo. Malapit sa kumpanya at gaya nga ng sabi mo mura. Sabi ni Clark, nabanggit iyon kanina ni Rika. Habang nasa daan sila, umupo siya sa kahoy na upuan sa kusina. Kaya nga wait lang, ipagtitimpla kita ng kape. Sabi nito. Tumango lamang siya. Bigla siyang nakatanggap ng tawag galing kay Romualdo. Kaagad na sinagot iyon ni Clark. Nasaan ka, Clark? Tanong nito. Narito sa apartment ni Rika. Tito, hinatid ko po siya. Sagot niya. Tito na rin kasi ang tawag niya sa CEO. Natawa ng malakas si Romualdo. Alam niya kung ano ang tinatawanan nito. Aba, mukhang may gusto ko na sa kanya. Biro nito na ikinatawa niya. Wala naman pong masama kung magkagusto ko sa kanya, di ba, Tito? Parehas naman kami single. Tugon ni Clark na may malapad ng ngiti sa mga labi. Oo naman. Gusto ko si Rika para sa'yo. Mas lalo na kung siya anak ko. Madamdamay na sabi nito. Pansin niya ang pangungulila sa boses ng Ginoo. Sakto naman na papalapit na si Rika na may dalang umuusok na kape. Kaagad na nagpaalam si Clark kay Romualdo. Nang mailapag nito ang kape sa mesa, nagpasalamat siya rito. Umupo ang dalaga sa katapat niyang upuan. Masarap tong kape mo Turi niya. Ngumiti ang dalaga at nagpasalamat. Nakikita ni Clark ang pagkabalisa ng dalaga. Parang hindi ito mapakali sa kinauupuan. May problema ba? Tanong niya. Napakagatlabi si Rika. Natatakot lang ako matanggal sa trabaho kapag nakarating kay Mr. Romualdo ang chismis. Huwag kang mag-alala. Ako bahala. Hindi ko hahayaan na mangyari. Seryosong sabi ni Clark. Tsak na hindi iyon gagawin ni Romualdo sa dalaga. Maraming salamat, Clark. Lagi mong pinapagaan ang loob ko. Sinserong sambit ni Rika. Pinakatitigan niya ang dalaga. Dahil gusto kita, Rika. Ani Clark habang titig na titig sa mga mata ng dalaga. Hindi ito nakasagot. Ayos lang kung hindi mo pa ako magugustuhan ngayon.
Hihintayin ko yun na parehas na tayo ng nararamdaman. Ngumiti si Rick at tumango. Biglang lumamlam ang kanyang mga mata. Pero baka iwasan mo na ako niyan. Natatakot na tanong niya. Nagsalubong ang kilay ng dalaga. Hindi Normal lang sa isang lalaki na magsabi ng nararamdaman sa isang babae. Makahulugan na sambit nito. Nakahinga naman si Clark ng maluwag. Matapos ng maikling pag-uusap, tumayo na si Clark at nagpaalam sa dalaga para makapagpahinga na rin. Inihatid siya nito sa kanyang sasakyan. Nang makapasok, napangiti siya. Alam niya na unti-unting nakakapasok na siya sa puso ng dalaga. Kinabukasan, pagpasok pa lang ni Rica sa gusali, kita na niya ang mga tingin na ibinibigay ng mga kagaya niyang empleyado pero hindi na lang niya iyon pinansin. Pumasok na lamang siya sa opisina. Narinig pa ni Rica ang bulungan kanina na ginagamit niya si Clark para tumaas ang posisyon niya na hindi naman totoo. Nang makapasok sa loob, tinignan siya ng mga kasamahan. Lumapit si Jenica para yakapin siya. Alam din ng kanyang mga kasama ang kumakalat na chismis. Maliban na makipagkaibigan kay Sir Clark, wala naman akong intensyon. Ang promotion ay pinaghihirapan at hindi idinadaan sa pakikipaglapit. Hindi ako ganun. Sana maniwala kayo sa akin. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Rica. Nilapitan siya ng mga kasamahan at niyakap. Hindi daw siya pinag-iisipan ng ganun. Samantala hindi nila napansin na lumabas ang isa nilang kasamahan at nagtungo sa opisina ni Mr. Romualdo. Ngunit sa kabilang banda, sa opisina ng CEO, pumasok ang isang babae. Nasa loob ng opisina ito at si Clark. Pagpasok ng babae, natigilan nang makita ang binata. Sir, sabi ng babae habang nakatingin kay Romualdo. Tumango ito at sinabing sabihin ng sadya. Sinabi naman ng babae ang mga nakita sa opisina. Biglang tumalim ang mga mata nito. Hindi nagustuhan ng mga narinig. Makakaalis ka na, Bianca, sabi ni Romualdo. Nang makaalis ang babae, hinarap ni Clark ang ama-amahan. Hindi niya akalain na monitor pala nito ang galaw ni Rica. Gusto kong malaman kung sino ang mga chismosa na yon. May diin na sabi ni Romualdo. Sumang-ayon din siya. Bakit mo ito ginagawa, Tito? Tanong niya. Dahil baka siya ang aking anak. Parang bomba, iyon na narinig ni Clark. Paano po yun nangyari? Tanong niya. Ipinaliwanag ni Mr. Romualdo na nag-hire ito ng private investigator para alamin kung nakatira pa rin sa Ilocos si Rosenda. Doon nalaman nito, nararoon pa rin ito at hindi pala patay ang dating kasintahan. Kitang-kita sa mukha ni Clark ang pagkagulat. Bakit hindi niyo siya puntahan? Tsaka bakit hindi ninyo kausapin si Rica? Tanong ng binata. Masaya rin siya dahil nahanap na rin ni Romualdo ang babaeng minahal na ang akala ay patay na. Ang tanong, bakit nagpanggap si Rosenda na patay? Umiling ang Ginoo. Hinihintay ko pa ang DNA test. Malalaman ko yun bukas. Malay mo, hindi ko pala siya anak. Sabi nito. Kinausap nito si Bianca, namanmanan ng kilos ni Rica at posibleng kumuha ng buhok ng dalaga for DNA test. Tumango-tango si Clark. Alam niya ang hirap ng Ginoo dahil namatay ang babaeng minamahal na hindi naman pala totoong patay. Hindi niya tuloy maiwasang magalit kay Rosenda dahil nagdusa si Mr. Romualdo. Kaagad din niya iyon inalis sa isipan at inisip na baka may dahilan kung bakit iyon nagawa ng ginang. Ayaw niya husgahan ito dahil wala siyang alam. Hinihiling ni Clark na sana maging positibo ang resulta ng DNA test. Hindi napigilang makaramdam ng tuwa ni Romualdo nang malaman na positive ang resulta ng DNA test. Ibig sabihin lang nun, anak niya si Rica. Kaya naman ang araw na iyon ay ipinatawag niya lahat ng may kinalaman sa chismis at tinerminate ang mga ito. Ngunit habang nangyayari iyon, nasa isang restaurant naman si Rica at Clark para mag-lunch. Salamat dahil pinunlakan mo ang imbitasyon ko na mag-lunch kasama ka. Sabi ni Clark sa dalaga habang hinihintay nila ang kanilang order. Ngumiti ito. Ayos lang yun. Ngayon lang ako nakapunta sa ganitong restaurant. Salamat . May kislap sa mga mata na sabi ni Rica. Inabot niya ang kamay nito na nakapatong sa mesa. It's my pleasure, Miss Sanchez. Natigilan ito sa ginawa niyang iyon. Parang may kung ano itong naramdaman sa katawan. Simpleng hinila ni Rica ang kamay. Sakto naman na dumating ang kanilang order. Wow, mukhang masarap ito. Kain na tayo? Anyaya nito na ikinangiti ni Clark. Masaya siya kapag nakikitang masaya ang dalaga. Habang kumakain, may naalala siya bigla.
Huwag mong intindihin ng mga nagpapakalat ng chismis kung hindi naman yung totoo. Sabi niya. Kagabi, napag-isip-isip ng binata na palampasin na lang ang ginawa ng isang empleyado na kumuha ng litrato nila. Hanggat hindi sinasaktan ni Lizelle si Rica ay wala siyang dapat ipag-alala. Ngunit ang hindi niya alam, sinundan sila ng babae sa restaurant at nagpadala ng litrato kay Lizelle na magkasama. Kaya ngayon, on the way na si Lizelle para pumunta sa restaurant para makita ang dalawa. Pagdating nito, bumaba na ng sasakyan na tinungo ng entrance ng restaurant. Napakuyom ang kamao ni Lizelle sa galit na pumasok sa loob ng restaurant. "Clark!" sigaw nito. Napatingin naman si Clark sa entrance at nakita ang dalaga na papalapit sa kanila. Tumayo siya at nilapitan nito. "Anong ginagawa mo rito, Lizelle?" Mahinahon na tanong niya. Tumingin si Lizelle kay Rica na nakatingin rin sa kanila. "Siya ba ang babae na gusto mo?" May diin na sabi nito. "Lizelle, umalis ka na. Huwag kang mag-iskandalo rito." May diin na sabi ni Clark. Lumapit ito sa kanila at pinakatitigan si Rica. "Mayaman ako pero ikaw ang isang mahirap lamang, Rica. Hindi ka nababagay kay Clark. Ang mahirap ay para lang sa mahirap lamang. Subukan mong landiin si Clark. Makikita mo kung paano ako magalit." Matalim ang mga mata na sabi ni Lizelle. Ngumisi si Rica. Hindi ito magpapatalo sa babaeng kaharap. Oo, at mahirap lamang sila pero kayang lumaban itong lumaban. Hindi ito papayag na mamalitin ng kung sino-sino na hindi naman ito kilala. Tumayo si Rica at pinagpantay ang mukha nila ni Lizelle. "Hindi ako natatakot sa'yo." "Bakit hindi mo nalang tanggapin na hindi ka gusto ni Clark?" Maliit ang sagot nito. Napakagatlabi si Lizelle na para bang tinitimpi ang galit. Akmang sasampalin na nito si Rica pero naging maagap si Clark. "Umalis ka na. Hindi mo ba nakikita? Sa'yo nakatingin ng mga tao?" Naiinis na sabi niya. Tiningnan ni Lizelle ang mga tao na naroon at doon lang nito na-realize ang kahihiyan na ginawa. Nagmamadaling lumabas ito ng restaurant. Humingi ng dispensa si Clark sa mga naroon dahil sa eksenang nangyari. "Ipagpamanhin po ninyo nangyari kanina," sabi niya. Tumingin naman ang binata kay Rica at humingi ng paumanhin sa nangyari. Ngumiti lamang ang dalaga. Kapagkawan ay nagyaya ng umalis. Lumabas na ang dalawa sa loob ng restaurant at sumakay sa kotse ni Clark. Kitang-kita niya ang pananahimik ni Rica. Hinawakan niya ang kamay ni Rica na nalapatang sa hita nito. "Pasensya ka na. Hindi na maulit yun." Pampalubag loob niya. Ngumiti naman ito at hindi na nagkomento pa. Kailangan na niyang makausap ang babaeng kumukuha ng litrato nila ni Rica. Pagdating ni Clark sa opisina, nagpasya siyang hanapin ang babaeng mamaya sa lahat ng departamento. Abala siya sa pagpirma ng mga dokumento nang biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Ang sekretarya niyang si Hazel. Ang sabi nito, gusto raw siyang makausap ng nagngangalang Maine na nasa finance department. Pinapasok ni Clark ang babae. Nagulat ang binata dahil iyong babae na kumukuha ng litrato nilang dalawa ni Rica ang pumasok. "Anong ginagawa mo rito?" Nagpanggap muna siya na hindi niya kilala ang babae. Sinabi ni Maine ang mga ginawa. Humingi ng tawad ang babae. Kailangan lang daw kasi nito ng pera lalo na at may sakit ang ina. Kaya inalok ni Lizelle ng mag-espiya sa kanya at hindi na ito tumanggi pa. "Nakukonsensya na po kasi ako sa ginagawa ko. Kaya ako na po ang pumunta rito." Paliwanag nito. Tumayo si Clark at lumapit sa babae ilang metro ang layo. Pinagsabihan niya ito na huwag na ulit gagawin. Nagpasalamat si Maine dahil hindi niya tinerminate ito. Naawa rin naman siya sa babae at may sakit ang ina nito. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Tsaka nagsisisi naman ito. Deserve ni Maine ng second chance. Ngayon, ang kailangan na lang kausapin ni Clark ay si Lizelle na lubayan na si Rica. Akmang babalik na siya sa upuan nang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok roon si Romualdo. Kaagad siyang nilapitan nito. "May problema ba dito?" tanong ni Clark. Huminga ito ng malalim at ngumiti. "Anak ko si Rica, Clark." Sagaw nito. Nanlaki ang mga mata niya at niyakap ang ama-amahan. "Masaya po ako dahil nakita niyo ang babaeng mahal ninyo at narito pang anak ninyo." Madamdamin na sabi ni Clark. Ngumiti si Romualdo nang kumala siya sa pagkakayakap nito. "Sasabihin ko sa kanya bukas ang lahat. Ngunit kailangan dahan-dahan at baka mabigla kung sasabihin ko agad ang nalalaman ko." Sabi nito na naroon pa rin ang ngiti sa mga labi.
Ngumiti siya sa Ginoo at sinabing naroon lang siya kapag kailangan ni Romualdo ng tulong. Ngayon lang niya nakita ang Ginoo na ganoon kasaya. Pagsapit ng hapon, hinatid ni Clark si Rika. Habang nasa daan, tinatanong niya ang dalaga. "Paano kung isang araw makita mong iyong ama?" Tanong niya. Sumimangot ang babae. Wala nang dahilan para makita ko siya. Iniwan niya kami ni nanay. May bahid na galit na sabi nito. Hindi na nagsalita pa si Clark. Ayaw niyang bigyan ng clue ang dalaga at baka maguluhan lang. Mas mainam na si Romualdo ang magsabi niyon bukas. Jack na magbabago ang lahat pati buhay nito. Jack na mapapahiya ang mga empleyado na pinag-iisipan ng masama si Rika. Kinabukasan, habang nasa opisina si Rika at nag-e-encode, pumasok si Miriam at sinabing pinapatawag siya ni Mr. Romualdo. Nakaramdam siya ng kaba dahil doon. Bakit pinapatawag siya ng CEO? Ganun pa man, nagtungo siya sa opisina nito. Pinatuloy naman ng dalaga ng sekretarya. Nagmakapasok. Nakaupo sa sofa ang Ginoo habang nakatingin ng maigi kay Rika. Ngumiti siya at binati si Romualdo ng magandang umaga. "Magandang umaga rin. Maupo ka, iha." Paanyaya nito sabay lahad ng kamay sa katapat na sofa. Naupo siya roon. "Pinatawag niya raw po ko, sir. May kasalanan po ba ako?" Kinakabahan na tanong ni Rika. Alam niya na wala siyang ginagawang masama pero sa isiping ipinatawag siya ng CEO ay ibang bagay na iyon. Ano naman ang dahilan para ipatawag siya ni Romualdo? Tumawa ng mahina ang Ginoo at umiling. "May papakita lang ako sa iyo." Sabi nito sa kanya, saka tumayo at nagtungo sa mesa. May kinuha ito sa drawer. Pagbalik ng Ginoo, iminigay kay Rika ang litrato. "Tignan mo kung sino yung nasa litrato. Kilala mo ba?" Tanong nito. Kinuha niya iyon at tiningnan ang litrato. Sandali, iyon yung litrato na nakita niya noong interviewin siya, kung saan may pagkakahawig ang babae sa litrato at ang ina niya noong kabataan. Tiningnan ni Rika ang Ginoo. "Actually, nakita ko na po itong litrato na ito noong in-interview niyo po ako. Naka-frame po kasi ito noon. Kahawig po niya si nanay noong kabataan niya. Well, marami naman po ang magkakahawig noon lalo na at sa gupit," sabi niya at nilakipan iyon ng mahinang tawa. Kinakabahan siya sa totoo lang. Huminga ng malalim si Romualdo na para bang kay bigat ng dinadala. "Alam mo ba noong nag-apply ka? Yung pangalan ng mother mo ay same sa pangalan ng dati kong kasintahan na namayapa na. Na-aksidente daw siya na dahilan ng kanyang pagkamatay." Sabi nito. Kumunot ang noon niya. "Bakit ninyo po ito sinasabi sa akin, sir? Kung si nanay ang dati ninyong kasintahan, hindi pa naman siya patay. Buhay pa po siya. Nasa Ilocos at nakatira sa bahay namin roon. Tsaka kung naging kasintahan ka ni nanay, wala naman siyang nabanggit sa akin." Seryosong sabi niya. Natigilan ng dalaga nang makita ang paglandas ng luha sa mga mata nito. "Kasintahan ko si Rosenda Sanchez noon. Ang iyong ina." Panimula ng CEO at nagsimula ng magkwento. Hindi akalain ni Rika na nagpanggap si Rosenda na patay na para tigilan na siya nito. Ang tanong, bakit iyon ginawa ng kanyang ina? "May papakita ko sa iyo," sabi ni Romualdo, tsaka tumayo uli at nagtungo sa mesa. Pagbalik ng Ginoo, may hawak itong envelope. Ibinigay ni Romualdo iyon kay Rika. "Buksan mo, iha," sabi ni Romualdo. Naguguluhan man si Rika, binuksan niya iyon. Kinuha ang papel na naroon. Tiningnan niya ang matanda. "Ano po ito?" Tanong muli ng dalaga. Ngumiti ito. "DNA test," sabi ni Romualdo. Kumunot ang noo ni Rika. "Kaninong DNA test po ito?" Nalilitong tanong niya. Biglang lumamlam ang mga mata nito na nakatingin sa kanya. Recognition ang nakita sa mga mata ng Ginoo na para bang may ugnayan sila. "Sa ating dalawa, iha. 98.9% na anak kita." Anak ni Romualdo at saka humagulgol ng ayak. Si Rika naman ay tumulo ang luha sa sinabi ng Ginoo. Pinasadahan niya ng tingin ng papel. Mayroon ngang nakalagay roon na percent na naroon ang pangalan niya. Hinayaan ni Rika na umiyak ang matanda. Nang tumahan si Romualdo, pinunasan ng Ginoo ang luha at bumaling sa tissue na kinuha sa mesa. "Pasensya ka na. Emosyonal lang ako ngayon. Kung tatanungin mo kung ano ang ginamit ko para ma-DNA test kita, humingi ako ng permiso sa isa sa mga kasamahan mo na kuhanan ka ng buhok.
Nang mabasa ko ang pangalan ng iyong ina, nagduda na ako. Bakit magkapangalan sila ng dati kong kasintahan at taga Ilocos rin? Kaya nag-hire ako ng private investigator para alamin kung totoong buhay pa ang Rosenda. Totoo ngang buhay pa siya, sabi ni Romualdo. Ipinaliwanag din ng CEO kung bakit hindi nagawang ipahanap si Rosenda noon dahil wala namang dahilan para hindi ito maniwala sa sinabi ni Rica na patay na si Rosenda dahil hindi iyon biro. Nalugmok ito sa kalungkutan pero kalaunan ay nakabawi. Bakit nagawa iyon ni inay? Ayaw ba niya ako magkaroon ng ama? Naluluha na sabi ni Rica. Hindi siya makapaniwala na sa loob ng ilang taon niyang nabubuhay sa mundo, hindi pala sila iniwan ng ama kundi ang ina niya ang gumawa ng dahilan para magkahiwalay silang mag-ama. Nang panahon na iyon, hindi gusto ng aking magulang ang iyong ina. Kaya nagpaalam ako kay Rosenda na bigyan niya ako ng ilang buwan na may mapatunayan sa aking magulang na kaya kong umasenso nang wala ang tulong nila. Ginawa ko ang lahat para magtagumpay. At nang magawa ko yun, doon ko na nalaman na patay na siya. Kalaunan, nakilala ko si Clark na laging nagpapalakas ng loob sa akin. At tinulungan ako sa pamamahala ng kumpanya. Mahabang paliwanag ni Romualdo. Tumango-tango si Rica. Naiintindihan niya na kung bakit iyon nagawa ng kanyang ina. Marahil natakot ito na baka hindi matanggap ng magulang ng Ginoo. Tumayo si Romualdo at lumapit sa kanya. Pwede ba kitang mayakap, anak? Tanong ng Ginoo. Tumayo si Rica at niyakap ang ama ng mahigpit. Ngayon, narito na sa harapan niya ang ama. Dad, nasabi ni Rica. Napangiti naman ang CEO nang marinig iyon. Masaya ito dahil kahit hindi ito naging ama sa 23 taon ni Rica sa mundo, heto at tinanggap siya nito at walang pag-aalinlangan. Sa kabilang banda naman, nasa tapat ng bahay ni Lizelle si Clark. Gustong makausap ni Clark ang dalaga dahil sa ginawa ng dalaga sa restaurant. Nang bumukas ang gate, tinanong niya sa katulong kung nasaan ang dalaga. Nasa kwarto niya po, sir. Sabi ng katulong tsaka pinapasok siya sa loob ng bahay. Pakasabi gusto ko siya makausap. May diin na sabi niya. Nagulat ang katulong sa tono ng pananalita ng binata. Alam ng matandang mayordoma na may ginawa na namang kamalditahan si Lizelle. Nagpaalam ang katulong sa binata na pupuntahan lang ito sa kwarto. Ilang sandali lamang. Nakita na ni Clark si Lizelle na pababa na ng hagdan. Ngumiti ito nang magtama ang mga mata nila ng binata. Namiss mo ko? Malambing na sabi nito. Seryoso lamang siya na nakatingin rito. Tigilan mo na si Rica, Lizelle. Hindi kita kailanman magugustuhan. Huwag mo na ipagsiksikan ang sarili mo sa akin. Matigas na sabi niya. Napakagatlabi ito at tumango. Don't worry. Tanggap ko ng lahat. Pasensya ka na kung naging obsessed ako sa'yo. Nalaya ka na. Tama ka nga. Hindi ko pwede ipilit ang sarili ko sa taong ayaw sa akin. Nakangiting sabi ni Lizelle. Ngumiti si Clark at nagpaalam na. Pagpasok niya sa loob ng sasakyan, guminhawa ang pakiramdam ng binata dahil wala nang hadlang sa pagmamahal niya kay Rica. Nakapagdesisyon na siya. Liligawan na niya si Rica. Gusto kong puntahan ang iyong ina. Iyon ang narinig ng akmang papasok na siya sa loob ng opisina ni Romualdo. Sino kaya ang kausap nito? Sa isip-isip niya. Pwede po. Kailan niyo po ba gusto pumunta, Dad? Nanlaki ang mga mata niya kasabay ng pag-awang ng labi nang marinig ang boses na iyon. Boses ni Rica. Napangiti siya. Ibig sabihin, positive ang labas ng DNA test. Hindi man si Clark ang magmamana ng kumpanya, ayos lang iyon. Karapatan ng dalaga na maipamana rito ang kumpanya. Well, kung maging sila at ikinasal, tutulungan ng binata si Rica na sa pamamahala. Natawa siya dahil advance siya mag-isip. Hindi pa nga niya nililigawan nito. Narinig niya ang pag-iyak ni Romualdo kaya naman nagmamadaling pumasok si Clark sa loob dahil sa pag-aalala. Napatingin sa kanya si Rica. Clark? Sambit nito sa pangalan niya. Lumingon naman ang Ginoo sa kanya na hilam ng luha ang mga mata. Kaagad na pinanasa ni Romualdo ang luha nang bigyan nito ng anak ng tissue. Tumayo ang ama-amahan niya at nilapitan siya. Mababaka sa mukha ng Ginoo ang saya. Saya na ngayon lang nakita ni Clark. Iho, si Rica, tunay kong anak. Ang kanyang ina ay ang aking kasintahan noon. Nagkaroon ng bunga ang nangyari sa amin noon. Buhay ang kanyang ina at nasa Ilocos ito.
Malalaman ko ang sagot kung bakit sinabi nila na batay na siya. Gusto mo ba sumama pumunta ng Ilocos? Tanong nito. Oo, alam niya yun. Napatingin siya kay Rika. Gusto ni Clark na sumama kaya walang dahilan para tumanggi siya. Gusto rin niyang makita ang ina ng babaeng minamahal. Sige po, sasama ako. Aniya, habang titig na titig sa dalaga. Kitang-kita niya ang pamumula ng pisngi ng dalaga. Hindi niya napansin ang malapad ng ngiti ni Romualdo dahil sa kung paano tingnan ni Clark ang dalaga. Tumikhim ang Ginoo. Napatingin sina Clark at Rika rito. Okay, bukas pupunta tayo. May ngiti sa labi ng Ginoo. Okay lang ba na ihatid mo si Rika sa opisina niya? Tanong nito. Kaagad siyang tumango. Sure po. Sagot agad niya. Kaagad na lumapit siya sa dalaga at niyaya na umalis na. Nagpaalam naman si Rika sa kaniyang ama nang makalabas, nagsalita si Clark. Nagpasalamat ako dahil nalaman mo na ang totoo mong pagkatao. Masaya rin ako para kay Tito Romualdo dahil nalaman niya ang katotohanan. Sabi niya habang sila ay naglalakad. Napangiti naman ito sa sinabi niyang iyon. Magaan sa loob ni Rika na nalaman niya ang katotohanan. Higit sa lahat, makakasama na niya ang kanyang ama. Kaya nga maraming salamat dahil nandiyan ka sa tabi ni tatay para pagaanin ang loob niya. Tugon nito. Tumigil siya sa paglalakad at hinarap ang dalaga. Ngayon, kayong dalawa na ang paalagaan ko. Senserong sabi ni Clark. Namula ang pisngi ni Rika at nag-iwas ng tingin. Napangiti naman siya dahil siya ang dahilan ng pamumula ng pisngi nito. Gusto niyang hawakan ang pisngi ng dalaga ngunit pinigilan niya ang sarili. Ikaw lang tagapagmana ng kumpanya. Ani Clark, walang halong inggit iyon kundi pagmamalaki ang babaeng minamaliit na mga empleyado ay siya palang tagapagmana. Ay, na-flattered naman ako. Pabirong sabi ni Rika. Natawa na lamang siya. Huminto siya sa ipinagtaka nito. Nagtatakang tiningnan siya ng dalaga. Bakit ka huminto? Tanong nito. Hindi na palalampasin ni Clark ang pagkakataon na sabihin nito. Yayain sana kita mag-dinner mamaya, pwede ba? Tanong niya. Kinakabahan talaga siya. Sino ba naman ang hindi? I-date niya ang babaeng tagapagmana ng kumpanya at hihingi ng permiso na ligawan. Malapad na ngumiti si Rika. Sure. Hintay mo na lang ako mamaya. Sabi nito. Tumingin ito sa pintuan na nasa tapat nila. Ito na pala ang opisina. See you later. Napabuga siya ng marahas na hininga nang makapasok ang dalaga sa loob. Kailangang paghandaan ni Clark mamaya ang date nila. Ayaw niyang mapahiya. Ano ba nangyayari sa'yo, Clark? Kaya mo yan. Pagpapalakas loob niya tsaka nagtungo sa opisina ni Mr. Romualdo. Kumatok siya ng 2 beses at pumasok. Clark, ikaw pala yan. May kailangan ka? Tanong nito. Lumapit siya rito at naupo sa visitor's chair. May sasabihin po ako, Tito. Sabi niya. Ano yun? May sasabihin din ako pero sige, mauna ka na. Sabi nito. Hihingi po sana ako ng permiso, Tito, na ligawan si Rika. Nakayoko ang ulo na sabi niya. Oo naman. Gusto kita para kay Rika, Clark. Kilala na kita noon pa. At kapag ikaw ang naging kasintahan o asawa ng aking anak, alam ko na mapapabuti sa iyo ang anak ko. Sagot ni Romualdo. Parang may humaplo sa puso ni Clark. Sa sinabi nito, nagpasalamat siya sa Ginoo. Tumango lamang ito. About sa sasabihin ko, ikaw pa rin na magiging CEO ng kumpanya. May ngiti sa labi na sabi nito. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ng CEO. Pero bakit po? Si Rika pong tagapagmana dahil anak niya siya, diba? Bakit ako magiging CEO? Hindi makapaniwalang tanong ni Clark. Tiningnan siya nito ng madiim. May isang salita ko, Clark. Don't worry. Maiintindihan na yun ni Rika. Mabait na bata yun eh. Makikita sa mukha ng Ginoo ang pagmamalaki sa katangian ng mayroon si Rika. Masaya po ko para sa inyo, Tito. Puno ng sinseridad niyang sabi. Masayang masaya talaga ako, Clark. Hindi ko akalain na sa loob ng maraming taon makikita ko pa pala ang aking anak. Madamdamin nitong sabi. Dahil deserve niyo po. Napakabuti ninyong tao at madami na kayo natulungan kaya deserve niyo rin po maging masaya. Makahulugan na sabi niya. Dahil sa ipon, sa pagtatrabaho, nakabili si Clark ng sariling rest house. Iyon ang napili niyang lugar para gawin ang plano niyang dinner para kay Rika. Planong panliligaw rito. May inupahan na siyang magde-decorate ng lugar, kaya wala na siyang problema.
Sa pagkain, siya ang magluluto. Gusto niyang matikman ni Rika ang luto niya. Hilig na ni Clark ang pagluluto noon pa. Nang matapos, pinasuyo niya iyon sa decorator. Kailangan pa niyang bumalik sa condominium para magbihis. Matapos makapagbihis, saktong 5:00 na ng hapon. Kaagad siyang nagtungo sa kumpanya at hinintay na makalabas ang dalaga. Nang makita itong palabas na, lumabas na siya sa sasakyan at pinuntahan ito. "Akin ang bag mo," sabi ni Clark. Napangiti ang mga naroon. Halatang kinikilig. Ibinigay naman ni sa kanya ni Rika ang bag nito. Inalalayan niya itong makasakay sa kotse bago pumasok sa driver's seat. "Pwede bang dumaan muna sa apartment para makapagpalit?" tanong ng dalaga. Sumang-ayon naman siya. Hindi niya maiwasang humanga nang makita si Rika na nakabihis. Nakasuot ito ng simpleng floral cream dress na tinerunuhan ng cream sandal. Simple lang ang ayos ng buhok nito pero lumilitaw ang angkin nitong kagandahan. "Napakaganda mo." Hindi napigilan na komento ni Clark. Napakagatlabi tuloy si Rika. Hindi niya akalain na pupurihin siya ng ganoon ng binata. "Thank you." Iyon na lang ang nasabi nito. Lumabas na sila ng apartment at tinungo ang daan sa rest house. "Bakit parang kinakabahan ako?" Pabirong tanong ng dalaga. Ngumiti lamang siya. Si Clark ang totoong kinakabahan. Paano kung hindi ito pumayag na ligawan siya? Well, tumanggi man si Rika o hindi, papatunayan niya na gusto niya ang dalaga hanggang sa pumayag na ligawan siya. Hindi niya ito susukuan. Kaagad niyang pinagbuksan ng pintuan ng kotse si Rika at dumiretso sila sa loob ng rest house. Nakita ni Clark na tigilan ng dalaga nang makita ang loob. Lumingon ito sa kanya. "Gawa mo to?" tanong ni Rika. May table sa gitna na may kulay puting tela na nagsilbing mantel. 2 upuan, may flower vase sa gitna. Higit sa lahat ay mga balloons sa iba't ibang panig ng terasa. Magandang lugar at maaliwalas. Napakamot si Clark sa batok. Gustuhin man niya na gawin iyon mag-isa, hindi niya magawa dahil kailangan niyang tapusin ang mga report na ibinigay sa kanya. "Hindi eh. Madami kasi akong ginawa sa opisina. Nakakaya naman kay Tito kung magpapaalam ako. Nakisuyo na lang ako sa isang decorator na gawin. Pasensya na." Hinging paumanhin ni Clark. Ngumiti ito. "Ayos lang. Pwede ba tayong kumain? Nagugutom na ako eh." Sabi ni Rika na natawa pa. "Sure, ako ang nagluto nun." Segunda niya. "Talaga? Oh, may cake pa pala." Nagulat nitong sabi. Naroon ang sorpresa niya kaya mamaya pa niya iyon bubuksan. "Oo, dessert natin mamaya." Tugon na lang ni Clark. Inalalayan niya si Rikang makaupo. Nagpaalam siya na kukuha na lang ng pagkain nila. Kinuha niya iyon sa mesa sa gilid ng inilapag iyon sa mesa nila. Si Clark na rin ang nag-serve ng pagkain ng dalaga. Makikita naman sa mukha ni Rika ang kasiyahan. Hindi nito akalain na ganoon pala ang pakiramdam kapag pinagsisilbihan. Masaya silang nag-uusap habang kumakain. Paminsan-minsan ay nagjo-joke siya at tumatawa lamang ito. "Joker ka pala," natatawang sabi ni Rika. "So, turn-on ka na sa akin." Biro ni Clark. "Tagal na." Pabulong na sabi ng dalaga pero hindi niya yun masyadong narinig. "Ano ulit?" "Wala, sabi ko. Kainin na natin yung cake." Nakangiti siya. Tumayo na siya at kinuha ang cake sa mesa. Sinabi niya rito na ito ang nagbukas ng box. Excited naman iyon na buksan ni Rika. Natigilan ito nang mailapag ang takip ng kahon. Napatingin ito sa kanya. Gulat ang makikita sa mukha ni Rika. Seryoso lamang na nakatingin si Clark rito. "Sa totoo lang, kinakabahan ako habang naghahanda ng dinner date natin. Matagal na kitang gusto, Rika. Simula nang makita kita, nagkaroon na ako ng paghanga sa'yo. Kaya ngayon, ihingi ako ng permiso na ligawan ka. Pwede ba?" Kinakabahan niyang tanong. Ngumiti ito. "Paano kung hindi ako papayag? Susuko ka ba?" Tanong ni Rika na may ngisi sa mga labi. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Busted na pala agad siya. Determinado siya sa panliligaw rito. "Hindi ako susuko. Kaya kong maghintay hanggang saan ka na magpaligaw." Sagot niya na may matamis ng ngiti sa mga labi. Natawa ng mahina si Rika. "Joke lang. Syempre, ang sagot ko ay, oo naman."
panapayagan kitang ligawan ako. Masuyo nitong sabi. Malapad na napangiti si Clark at kinuha ang cake sa loob ng box. Kainin na natin? Masigla niyang alok. Tumango-tungo naman ito. Masaya nilang pinagsaluhan ng cake habang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Huminto ang sasakyan ni na Clark, Rika at Romualdo sa tabi ng kalsada. Papasok pa sila sa loob dahil doon ang bahay ni na Rika. Napapatingin sa kanila ang mga tao sa labas ng bahay. Pagtataka ang makikita sa mukha ng mga ito. Huminto sila sa isang bahay at kumatok. Ilang sandali lamang ay bumukas na ang pintuan at tumambad ang mukha ni Rosenda. Nasa gilid lamang si Romualdo at Clark na hindi kita ni Rosenda dahil gusto nilang surpresahin ang ginang. Rika anak, napabakasyon ka? Tanong nito. Nilapitan siya at niyakap. Mukhang hindi pa napansin ng ginang ang Ginoo dahil nakayakap ito sa anak. Namiss ko po kasi kayo. At saka may mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Marami rin akong itatanong. Seryosong sabi niya. Kinakabahan ito sa tono ng pananalita ng dalaga. Parang may kakaiba pero pinanatili niya ang sarili na kalmado. Ano yun anak? Tanong ni Rosenda. Huminga ng malalim si Rika. Nay, ipapakilala ko sa inyo ang boss ko. Sabi niya sabay turo sa gilid kung saan naroon ang dalawa. Gagad namang napatingin si Rosenda sa dalawa. Gagad ditong napaatras nang makilala ang Ginoo. Hindi nito makakalimutan ang itsura ng lalaking minahal niya sa mahabang panahon, ang ama ng kanyang anak. Romualdo? Sambit nito sa pangalan ng lalaki. Malungkot na napangiti si Romualdo. Ngayon, nakita na nito ng harapan ng babaeng minahal na ang akala nito ay patay na. Pwede ba sa loob na lang tayo? Kalmadong tanong ng Ginoo. Sumang-ayon naman ang ginang. Sabay-sabay silang apat na nagtungo sa loob. Nang nakaupo silang lahat, doon na umiyak si Rosenda. Nagsalita si Romualdo. Hindi ko akalain na makikita kita ngayon, Rosenda. Yung akala kong patay na buhay pa pala. Mapang-asar nitong sabi. Mararamdaman sa boses nito ang hinanakit sa ginang. Hindi maiwasang makaramdam ng awa si Rika at Clark sa Ginoo. Alam nilang nagutusa ito sa mga nangyari. Patawarin mo ko, Romualdo. Patawarin mo ako kung nagsinungaling ako sa'yo. Patawad kung kinailangan kong sabihin na patay na ako. Nang mga sandaling iyon. Yun kasi ang naisip na paraan ni na ate para putulin ang komunikasyon natin. Natakot akong harapin ang mga magulang mo dahil tsak na hindi nila ako gusto para sa'yo. Naging duwag ako. Naging sunod-sunuran ako sa gusto ng aking mga kapatid. Dupay-pende ako sa desisyon nila. Humihikbi nitong sabi. Gustong lapitan ni Rika ang ina at aluhin ito pero pinatigas niya ang puso. Mali si Rosenda. Dapat ma-realize nito iyon. Tumulo na rin ang luha ni Romualdo. Ang tagal kong nagtiis, Rosenda. Ang tagal kong nagtiyaga at nagginawa ang lahat. Para lang may mapatunayan ako sa magulang ko. At kung kailan tanggap ka na nila at handa na rin akong harapin ka, doon ko malalaman na patay ka na. Sobrang sakit nun dahil yung babae na naging inspirasyon ko ay wala na. Punong-puno ng lungkot at bighati sa boses at mukha nito. Umiiyak silang dalawa. Nagkatinginan sina Clark at Rika. Alam ko na mahirap para sa inyo nangyari lalo na sa inyo, Dad. Yung nabuhay ka sa loob ng maraming taon na ang pinaniwalaan mo ay patay na si Nanay. Pero hindi rin ginusto ni Nanay ang nangyari. Nadala lang siya ng sapayo ng kanyang mga kapatid na akala niya ay tama. Ang kailangan lang ninyong gawin ngayon ay magkapatawaran. Walang mangyayari kung mabubuhay tayo sa nakaraan. Kalimutan na natin iyon at patawarin ng isa't isa. Ang mahalaga, yung ngayon ay mabubuo at magkakasama na tayo. Nakangiti niyang mahabang paliwanag ni Rika. Nagangat ng tingin ng dalawa at tiningnan ng kanilang anak. Tama nga naman siya. Walang mangyayari kung ikukulong nila ang sarili sa nakaraan. Nangyari na ang nangyari at hindi na iyon maibabalik pa. Tiningnan ni Romualdo si Rosenda. Tumayo si Romualdo at lumapit sa ginang. Niyakap niya ito. Patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Puno ng pagsisisi na sabi ng ina ni Rika. Hinahagod-hagod ng matandang CEO ang buhok ng babaeng minamahal. Pinapatawad na kita. Gaya nga ng sabi ng anak natin,
magpatawaran tayong dalawa. Matapos ang pag-uusap na iyon, napagdesisyonan ni Rosenda na sa Maynila na manirahan kasama ang kanyang pamilya. Makalipas ang 7 buwan, sinagot na ni Rica si Clark. Masayang masaya ang binata dahil sa wakas, kasintahan na niya ang dalaga. Samantala, natuloy ang naudlot na pag-iibigan ni na Rosenda at Romualdo. Ngayon ay nagpaplano na ang mga ito na magpakasal. Sabi nga nila, hanggat may buhay may pag-asa. Napakaganda po ninyo, Nay. Puri ni Rica kay Rosenda nang makasakay ito sa sasakyan. Nasa loob siya ng sasakyan at hinihintay ito. Pupunta sila sa Marias Cathedral kung saan gaganapin ang kasal ng kanyang ina. Hindi akalain ni Rica na ganito ang mangyayari sa buhay niya sa isang iglap lang. Iba talagang maglaro ang tadhana. Hindi niya akalain na mabubuo pa ang kanilang pamilya. Makakasama niya ang kanyang ama at magkakaroon ng maginhawang buhay. Nakalipas ang 2 buwan, ikinasal na rin si Rica at Clark. 9 na buwan na ang nakalipas, nagsilang si Rica ng isang malusog na babae. Masaya ang mag-asawa sa biyayang ibinigay sa kanila ng nasa itaas. Kasalukuyang pinamamahalaan ni Clark ang Ignatius Group of Company sa tulong ng biyanan na si Romualdo.